Okay, so try natin sagutan tong given circuit. Okay, so using local analysis. Okay, so dito, magkakaroon tayo ng ibang concept. So, magkakaroon tayo ng supernode kung tawagin. Okay, so ano ba sinasabi sa supernode? Okay, so kapag meron daw tayong voltage source sa pagitan ng dalawang non-reference node, so magkakaroon daw tayo ng supernode. So kagaya dito sa circuit, kapag nag-designate muna tayo ng node voltages, let's say V1, V2, and V3. Okay, so from this, mapapansin kasi natin, si 12 volts nasa pagitan ni node V2 and node V3. So dito, masasabi natin na magkakaroon tayo ng supernode. Okay? So basta meron tayong voltage source sa pagitan ng dalawang non-reference node, so tinatawag natin siyang supernode. Okay? So yung dalawang node, katulad sa mesh analysis, so sa super mesh, so itong dalawang node mag-a-act as one node. Okay? So kukunin natin lahat ng kada pumasok tsaka lumabas from that specific node. Okay? So first, lagyan muna natin ng mga current direction. So meron tayong IO. So bawat element lagyan natin. So yung mga current source, pwedeng di na, and also sa voltage source. Okay, so yung mga resistance lang. So let's say I1, I2, so I3. So yan. So doon sa mga resistance lang tayo naglagay. So dito mas isa, meron tayong IO. Okay? So from this, KCL muna tayo sa ating node B1. Okay, so mamaya na dito sa supernode. So KCL at node B1. Okay, so current that enters, so wala, current that leaves. So we have IO plus, so I1 plus I2 equals to 0. Then itong mga current natin, so express natin in terms of node voltages. So node voltage divided by the resistance. Okay, so IO, so B1, so papunta sa ground, so minus 0, hindi ko nalagay. So divided by, so 1 kilo ohm. Plus I1. So, sa nanggaling na node, so we have B1 minus ang papunta sa node B2. So, divided by the resistance in between, which is 1 kilo ohm. Then plus I2. So, yung I2 natin galing sa node B1 minus papunta sa node B3. So, divided by 1 kilo ohm. So, equals to 0. So, from this, pwede na natin masimplify siya. So, 1 lang naman denominator. So, ilan yung B1? 1, 2, 3. So, we have 3B1 minus B2 minus B3 equals to 0. So ito yung magiging equation number 1 natin. Okay? So next. So KCL na tayo sa supernode. Okay, so kapag mag-KCL tayo sa supernode, titingnan nyo lang yung mga pumasok sa lumabas na current doon sa dalawang node. So dito kasi, ang kasali sa supernode is si node B2 at si B3. Yung voltage source, disregard nyo muna. Para mangyayari, itong B2 at B3 mag-a-act as one node. Okay, pagsasamahin lang natin yung mga current na pumasok at lumabas. Okay, so dito muna tayo sa node B2. So pumasok, si I1, lumabas si I3. So equals to I3. Okay? Dito naman tayo sa sa node B3. Pumasok si I2, ito 'yon. Then pumasok din si 6. Okay? So dito natin lalagay 'yon sa kasama ni I1. So yan plus ay pumasok na isa I2, tsaka pumasok din si 6. So plus 6. Ayan. So from this, ito yung magiging equation natin. Express natin in terms of node voltages. So you have 6 plus I1. So I1 natin is so B1 minus B2 over 1 plus I2. So I2 natin, so B1 minus B3 over 1, so equals to I3. I3 natin na ito, so we have B2 minus 0 over 1. Ayan. So from this, pwede na natin masimplify siya. So B1 natin, so we have 2B1. So lipat ko sa kabila yung B2, so minus 2B2 minus B3. Lipat ko yung 6 sa right side, so we have negative
6. Ito yung magiging equation number 2 natin. Okay? So, katulad sa super mesh, ang super node, meron tayong kinakandak na KCL tsaka KBL. Okay? So, we have KBL at super node. Okay? So, ang consider nyo lang is yung dalawang node voltage na nasa pagitan ng ating voltage source. So, titignan nyo lang kung mag-assume tayo ng current pa kanan. So, P2 minus ang papunta na node, so P3. Okay, so P2 minus ang papunta na node, so P3 equals to yung voltage source. At tatandaan nyo, polarity na ilalagay natin dito is yung papasukan na polarity. Kaya plus 12. So we have positive 12. Ito yung magiging equation number 3 natin. Okay, so ito yung naging equation natin sa KVL at supernode. Okay, so yan, kung i-explain kasi natin, yung magiging itsura kasi niyan, so ito yung P2, di ba? So P2, then yung ating 12 volts, then P3. So ilalagay kasi natin in terms of voltage talaga para malaman nyo yung detail in terms of KVL. So plus minus, so V2, so plus minus, so 12. Then plus minus, yung V3. So kapag nag-conduct na dyan ng KVL, so we have negative V2 plus 12 plus 12 then plus V3 equals to 0. Simplify natin, so lipat ko yung P2 at P3, so magiging P2 minus P3 equals to positive 12. So same lang siya. Okay, para mas mabilis lang, again, kung saan nanggaling na node voltage minus ang papunta equals to sa papasukan na polarity. Okay, yun ang gagamitin na sign. Okay, so ayan yun. So from this, pwede na natin pa-compute si P1, P2, and P3. So P1, P2, and P3. Oh, 5, 2. So 3B1 minus 1B2 minus 1B3 equals to 0. Next, so 2B1 minus 2B2 minus 1B3 equals negative 6. And 0B1, 1B2 minus 1B3 equals to 12. Okay, so 0, 6, and negative 6. So 0, 6, saka negative 6. Okay, so lahat sila is volts. So yung I yung pinapakuha sa atin. So yung I is the current flowing sa 1 kilo ohm. So para makuha si I.O., sa ohms lang siya, di ba? So anong node voltage natin? So we have B1 over 1 kilo ohm. So B1 natin 0 volt over 1 kilo ohm. So I.O. natin is simply equal to 0 ampere. Okay? Ayan. So next. So, yeah, so find BO and BX. So meron tayong dependent voltage source. Okay, so first maglagay tayo ng node voltages. So B1, B2, and B3. Okay, after niya maglagay tayo ng mga current. I1, I2, I3, then I4. Ayan. So dito meron tayong dependent voltage source na nasa pagitan ng dalawang non-reference node. So yun is si B1 tsaka B3. So doon muna unahin natin. Okay, so ang ating super node si B1 tsaka B3. Okay? So KCL at super node. Okay? So ayan. So lumabas si I1, I2 dito sa B1. I1 tsaka I2 lumabas. Sa kabila, ang lumabas naman si I4. So plus I4. Wala nang lumabas. Pumasok si 6. So equals to 6. Ayan. Okay, so titingnan nyo lang kung ano yung dalawang node na kasali sa supernode. Okay, then kunin nyo lumabas saka pumasok. So after nyan, so express natin in terms of node voltages. So I1 natin is P1. So papunta sa reference node, so 0. So over 12. So plus I2. So P1 minus P2. So divided by 8. Plus I4, so ito yun. So P3 minus 0. So divided by 12. Equals to 6. So simplify.
Get the LCD, so 24. So 24 divided 12, so we have 2B1 plus 24 divided 8, so we have 3. So 3B1 minus 3B2 plus so 2B3 is equals to, so 6 times 24, so 24 is to 2. 6 times 2, 12 plus 2, so we have 14 plus 4, 14, then 4. So we have 144. So simplify. So yung magiging equation natin is, so 5B1 minus 3B2 plus 2B3 is equals to 144. Okay? So ito yung magiging equation number 1 natin. So may KCL na tayo, then proceed tayo sa KPL. So KPL at supernode. Okay, so again, P1 at P3. Magagaling tayo sa P1 yung current. So P1 minus ang node P3 sa kabila. Is equals to, so papasok sa positive polarity ng 6Px. So from this, kunin natin yung value of Px. So yung voltage Px natin is the voltage across 4 kiloohms. Okay? Then, papunta na siya sa ground. Okay? So ibig sabihin, yung ating voltage dito sa 4 kiloohms is yung nasa taas na node voltage, which is P2. Okay? So positive, negative naman siya. So pwede natin sabihin, so Px natin is equals to P2. So substitute natin, so P1 minus P3 is equals to 6P2. So simplify, so B1 minus 6B2 minus B3 is equals to 0. Equation number 2. Okay? Then last, so yung node B2 na lang din natin nagagalaw. So KPL at node B2. Okay, so pumasok si I2, lumabas si I3, tsaka si 6 milliampere. Okay, express natin in terms of node voltage. So saan nanggaling si I2? So B1 minus B2. So divide by 8 equals to I3. So P2 minus sa ground, so 0 over 4. So plus 6. Simplify, get the LCD, is 8. So we have P1 minus P2 is equals to 2P2 plus so 48. So simplify, so P1 minus 3P2 equals to positive 14. So equation number 3. So from this, pwede na natin makumpit si P1, P2, and P3. So equation 1. So 5B1 minus 3B2 plus 2B3 equals to 144. Equation 2. So 1B1 minus 6B2 minus 1B3 equals to 0. Okay, then 1B1 minus 3B2, 0B3 equals to 48. Okay, so we have negative 48, negative 32, 144. Negative 48 volts, so negative 32, then 144 volts. Kasi ito yung magiging node voltages. So mapapansin natin dito, yung magiging value of VO natin is the voltage across 12 kiloohms. Okay, so sa 12 kiloohms kasi nasa pagitan ni reference sa kasi non-reference, di ba? So ibig sabihin, yung voltage ko dito sa 12 kiloohms is yung nasa taas na node voltage, which is V3. Ibig sabihin, VO ko is equals to V3, which is 144 volts. Okay, so ito yung ating VO. The next Bx natin, so nalagay na natin kanina. So Bx equals to B2. So Bx equals to B2 equals to negative 32. Okay? Ito yung magiging final answer natin.